Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa mga super-powered humanoid na tinatawag na Sekirei. Pero para mas mapalabas nila ang kanilang buong lakas ay kailangan nilang maghanap ng kanilang master na tinatawag naman nilang Ashikabi. Nagsimula ang kwento nang pumunta sa eskwelahan ang magko-college student Sana na si Minato para tingnan ang resulta ng entrance exam. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa din siya nakapasa at pangalawang beses niya na ito. Habang naglalakad siya pauwi ay nakita niya na naman sa balita ang CEO ng MBI na si Menoka. Kaya nang makita niya ang sinasabing pinakamataas na gusali sa capital city ay naalala niya na pag-aari din ito ng MBI. Pagkababa niya ng estasyon ay bigla na lang may nahulog sa kanya na isang babae. Ito ay ang Sekirei number 88 na si Musubi at ilang sandali lang ay may bigla namang umatake sa kanya. Ang mga ito ay ang Sekirei number 11 na si Hakari at Sekirei number 12 na si Habiki. Pagkababa ng kambal ay mabilis na hinila ni Musubi si Minato. Makalipas ang ilang minuto at nang makalayo-layo na sila ay nagpasya si Musubi na magpahinga muna. Matapos niyang humingi ng tawad kay Minato ay dito na sila nagpakilala sa isa't isa. Ngunit bigla na lang bumagsak si Musubi at nawalan ng malay. Dinala ito ni Minato sa kanyang apartment at nalaman niya na nagugutom lang pala ito. Habang kumakain ito ay napapaisip naman si Minato sa mga kakaibang nangyari kanina. Nang matapos na itong kumain ay dito na nito sinabi kay Minato kung pwede muna umano siyang manatili dito dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Pumayag naman dito si Minato kaya nasabi na lang din ni Musubi na sana ay katulad niya umano ang magiging Ashikabi nito. Hindi niya alam kung ano itong Ashikabi na ayon kay Musubi ay ito umano ang matagal na nitong hinahanap. Kinabukasan ay dinala muna ni Minato si Musubi sa isang kainan sa labas ngunit hindi niya akalain na pang 10 tao pala ang mauubos nito. Gusto naman ni Musubi na ipagluto siya para sa magiging hapunan nila. Ngunit dahil wala ng laman ang kanyang wallet ay maghahanap umano muna siya ng pag-withdrawhan at pinona na lang si Musubi sa grocery store. Ilang sandali lang ay nakita niya ang kambal na humahabol kahapon kay Musubi. Dumating dito si Musubi dahil nakalimutan umano nito na itanong kung ano ang gusto niyang kainin. Dahil dito ay kaagad na umatake ang kambal kay Musubi. Aatake na sana muli ang mga ito kaya mabilis na kinarga ni Minato si Musubi para tumakas. Nang makapagtago sila sa likod ng isang gusali ay napansin ni Minato na parang namumula ang mukha ni Musubi. Nagiinit na pala ang buong katawan ni Musubi na hindi din ito alam kung bakit. Nang matunton na sila ng kambal ay mabilis na hinalikan ni Musubi si Minato at dito na nito opisyal na naging Ashikabi si Minato. Habang dinadama pa ni Musubi ang pagbabago na nangyayari sa kanyang katawan ay hinawakan ni Hakari si Minato. Balak sana nitong iligpit si Minato ngunit kagad siyang pinigilan ni Musubi. Dahil sa pagkakaroon na ng kumpiyansa ni Musubi ay nagpasya na siya na labanan ang kambal. Pero dahil may Ashikabi na siya ay napilitan na lang ang mga ito na umatras. Nang makalayo na ang mga ito ay nagulat naman sila nang magpakita sa kanila ang Sekirei number 6 na si Homura. Si Homura ang nagsisilbing guardian ng mga unwinged Sekirei o mga Sekirei na wala pang Ashikabi. At dahil may Ashikabi nang nahanap si Musubi ay pinabayaan niya na lang ang kambal. Hindi naman na napigilan ni Minato na tanungin si Musubi kung ano ba talaga sila kaya sinabi na ni Musubi na tinatawag umano silang Sekirei. Kinagabihan ay tinawagan ni Minato ang kanyang nakababatang kapatid na si Yukari para pakiusapan nito na ipadala sa kanya ang mga pinaglumaan ng mga damit nito. Habang nagluluto na si Musubi ng kanilang hapunan ay nagulat si Minato nang biglang magbukas ang TV. Binati siya nito dahil sa pagkakapili umano sa kanya bilang isang Ashikabi. Tinawag itong professor ni Musubi at dagdag pa niya na president din umano ito ng isang kumpanya. Dito na naalala ni Minato na ito pala si Menoka o ang CEO ng MBI at ayon din kay Menoka ay kasama na umano siya sa proyekto na tinatawag na Sekirei Plan. Binalaan siya nito na hindi ipagsabi kahit kanino ang tungkol sa proyekto na ito. Matapos ang kanilang pag-uusap ay may dumating naman dito na taga-MBI na may daladalang kahon. Ito pala ay mga damit ni Musubi at nang magbibihis na sana si Musubi ay kaagad siyang lumabas. Ngunit nasa harap pala ng pinto ang landlord dahilan para mapatalsik tuloy siya nito. Kaya kinabukasan ay naghanap din sila kaagad ng malilipatan. Ngunit umabot na sa 30 apartment ang pinuntahan nila pero wala pa ding gustong tumanggap sa kanila. Nagpahinga muna sila sa plaza at inabutan sila dito ng ulan. Nang tinanong ni Minato si Musubi kung bakit siya ang napili nito na maging Ashikabi ay sinabi lang ni Musubi na dahil isa umano siyang espesyal. Katapos ay may isinagawang incantation si Musubi at hinawakan niya si Minato para dalhin ito sa himpapawid. Ito umano ay para makita nila kung gaano kaganda ang buwan. Ngunit naalala bigla ni Musubi na hindi niya pa pala alam kung paano sila bababa.
Dahil dito ay nahulog tuloy sila at nang malapit na sila sa lupa ay parang may isang batang babae ang yamakap kay Minato. Napunta sila sa bakuran ng isang malaking bahay at nakita din sila kaagad dito ng may-ari ng bahay at ang Sekirei number 1 na si Mia. Ilang sandali lang ay lumabas naman si Homura na dito din pala nakatira. Minabuti ng mga ito na papasukin sila Minato para magamot ang natamo nilang sugat at mabigyan na din ng pansamantalang masusuot. Nang matapos ng magbihis si Musubi ay dito na nagpakilala sa kanila si Mia habang si Homura naman ay nagpakilala sa pangalang Kagari. Bigla namang nagutom si Musubi kaya niyaya na din sila ni Mia na sumalo sa hapunan. Habang kumakain na sila ay dumating din dito ang isa pang nakatira dito na si Uzume. Nagtaka naman si Minato at tinanong si Mia kung bakit parang hindi sila magkakamag-anak. Kaya dito na din sinabi ni Mia na isang apartment ang kanyang bahay na may pangalang Meza Nazumo. At dahil wala pang mahanap na malilipatan sila Minato ay kaagad itong nakiusap kay Mia na tanggapin umano sila dito. Hindi naman nagdalawang isip si Mia na tanggapin sila dahil alam niya na kung nabubuhay pa ang yumaon niyang asawa ay siguradong wala itong tatanggihan ng mga tenants. Pagka-uwi nila Minato ay tinawagan ni Minato ang kanyang ina tungkol sa paglipat niya ng matitirahan. Balak niya sanang kunin na ang kanyang allowance ngunit gagawin pala muna itong kalahati lang ng kanyang ina hanggat hindi umano siya nakakapasa ng entrance exam. Kinabukasan ng umaga habang inihahanda na nila Minato ang kanilang mga gamit ay dumating dito si Yukari dala-dala ang mga damit nito. Dahil dito ay nalaman tuloy ni Yukari ang pagsasama nila Minato at Musubi. Matapos ang kanilang paghahanda ay nagpasya na din si Yukari na umuwi na. Nagulat si Minato na madali lang binuhat ni Musubi ang kanilang mga gamit kaya nabanggit na din ni Musubi na dahil umano ito sa isa siyang fist type. Kaya naisip na din ni Minato na posibleng lightning type naman ang kambal na naghahabol dati kay Musubi. Pagkadating nila sa Meza Nazumo ay wala silang kaalam-alam na may nakamatsyag palang isang babae sa kanila. Pagkababa nila ay naabutan naman nila si Homura na paalis ng bahay na ayon pa kay Homura ay papasok na umano siya sa kanyang trabaho. Nalaman nila Minato mula kay Mia na isang host sa isang club si Homura at siya din ang number 1 host dito. Nagpa siya namang maligo si Musubi at habang hinihintay siya ni Minato ay nagpahangin muna ito sa labas. Nilapitan niya ang puno kung saan sila nalaglag dahil nagtataka pa din siya kung paano sila nakaligtas. Nang hinawakan niya ito ay nakita niya ang isang batang babae na humihingi ng tulong. Pagsapit ng gabi ay nagkita sila Homura at ang Sekirei number 9 na si Tsukiyumi na isa ding Sekirei na wala pang Ashikabi. Gusto ni Tsukiyumi na labanan si Homura pero umalis kaagad dito si Homura at sinabihan siya na maghanap na umano siya ng kanyang Ashikabi. Habang natutulog na si Minato ay napanaginipan niya ang batang babae sa puno. Nagpakilala ito sa pangalang Kasano at dito na sila nagkwentuhan. Muli itong humingi ng tulong kay Minato at pagkaalis nito ay dito na din nagising si Minato na kanina pa pala ginigising ni Musubi. Ilang araw ang nakakaraan habang naglalaro si Kasano kasama ang head researcher ng MBI na si Takami ay bigla na lang dumating dito ang Sekirei number 43 na si Yomi at inatake si Takami. Dahil dito ay nagwala si Kasano at napuno ng malalaking puno ang arboretum. Kinaumagahan ay nakita nila Minato si Mia na nagsasanay sa kanyang sword technique. Dahil sa galing nito ay napamangha dito si Musubi kaya bumaba siya at hinamon nito sa isang sparring. Hindi naman ito tinanggihan ni Mia kaya bumaba na din si Minato. Balak sana ni Minato na uwaten ang mga ito ngunit dumating naman dito si Uzume. Dito na nakita ni Minato na pinaglalaroan lang ni Mia si Musubi. Dahil sa mga pagkakamali ni Musubi ay natuturuan siya ni Mia kung ano ang mga dapat niyang gawin. Naalala ni Minato na may pasok pa pala siya sa pinagtatrabahuan niya kaya kaagad siyang naghanda. Pagsapit ng lunch break at nang kakainin niya na sana ang inihanda ni Mia ay napansin niya ang katrabaho niyang si Kaoru na nag-lollaway habang nakatitig sa baon niya. Dahil dito ay binigyan niya na lang ito at ilang sandali lang ay dumating naman dito ang kambal na kaagad sinipa si Kaoru. Dito na nalaman ni Minato na isa din palang Ashikabi si Kaoru at ang kambal ang kanyang mga Sekirei. Nabalitaan naman ni Homura mula kay Takami ang tungkol sa isang Ashikabi na nagpadala ng mensahe sa ibang Ashikabi tungkol sa Sekirei sa arboretum. Na kung sino umano ang mauna dito ang siyang makakakuha sa Sekirei na ito. Nakiusap si Takami kay Homura na protektahan si Kasano kahit anong mangyari. Pagsapit ng hapon ay napag-usapan nila Minato at Kaoru ang tungkol sa Ashikabi na nagpadala sa kanila ng mensahe tungkol sa Green Girl o kay Kasano. Pagkadating ng mga taga-MBI ay pinauwi na sila ng kanilang amo dahil may operasyon palang gagawin ng MBI sa arboretum. Nang makalabas na sila ng construction site ay dito na niyaya ni Kaoru si Minato para pasukin ang arboretum at hanapin ang sinasabing Green Girl na Sekirei.
Habang inihahanda na ni Mia ang kanilang hapunan ay kinausap siya ni Musubi dahil naiwan pala ni Minato ang kanyang cellphone. Dahil hindi mapanatag si Musubi ay nagpa siya ito na puntahan si Minato. Para malusutan nila Minato ang mga bantay ay pinaatake ni Kaoru sa kambal ang mga tangke na nakapwesto. Kaya makalipas ang ilang minuto pagkadating dito ni Homura ay sira-sira na ang mga ito. Dumating din dito si Yomi dahil makikipagunahan din sila kay Kasano. Kasama nito ang bago nilang miyembro o ang Sekirei No. 7 na si Akiso at ito ang pinaharap kay Homura. Nang mapansin ni Homura ang Sekirei symbol ni Akiso sa noo ay nagtaka siya dahil ibig sabihin pala nito ay isa na itong discarded number. Biglang may tumawag kay Homura sa pangalang Kagari at ito pala ay si Musubi. Ngunit dahil may takip sa muka si Homura ay binawi din ito kaagad ni Musubi at pumasok na din sa Arboretum. Habang hinahanap na nila Minato si Kasano ay nabanggit ni Kaoru ang tungkol sa ibang ashikabi na puwersa ang ibang Sekirei. Ginagawa nila ito para mas mapadami pa ang kanilang mga Sekirei. Di nagtagal ay nahanap na din ni Yomi si Kasano kaya biglang nakaramdam si Minato na parang kailangan niya na umanong magmadali. Nang makarating na sila sa kinaroroonan nila Kasano at Yomi ay mabilis na hinawakan ni Minato si Yomi. Ngunit hindi inaasahan ni Minato na aatakihin pala ng kambal si Yomi. Kaagad ding nakabangon si Yomi at habang abala pa ito sa kambal ay nilapitan na ni Minato si Kasano. Ngunit bigla namang bumagsak si Kasano at nang aatakihin na sana sila ni Yomi ay dumating naman dito si Musubi para sanggain nito. Binali ni Musubi ang death side ni Yomi at katapos ay iniabot niya na kay Minato ang cellphone. Sa galit ni Yomi ay bigla niyang inatake si Musubi at dito na nag-umpisa ang kanilang laban. Nagawa ni Yomi na masira ang damit ni Musubi pero hindi pa din nagpapatalo si Musubi. Balak sana ng kambal na tulungan si Musubi pero ayon kay Kaoru ay hindi na umano ito kailangan pa. Pagkaatake muli ni Yomi ay naalala ni Musubi ang mga itinuro sa kanya ni Mia. Dahil dito ay nagawa niyang makalapit kay Yomi at kaagad niyang pinunteriya ang Sekirei symbol nito. Kaya nang hindi na maramdaman ni Mikogami ang presensya ni Yomi ay nagpasya na lang siya na sunduin si Akiso at umalis na sila dito. Nasa di kalayuan naman ang ibang ashikabi na kanina pa nakamatsyag at natawa na lang ang mga ito dahil sa pagkakabigo ni Mikogami. Dinala nila Minato si Kasano sa apartment at matapos nilang kumain ay itinuro ni Minato kay Kasano ang puno kung saan niya umano ito unang nakita. Narinig pala ni Kasano na humihingi siya ng tulong nung isang gabi kaya nakiusap umano ito sa puno na ito na iligtas sila. Katapos ay dito na din nagpasya si Kasano na maging ashikabi niya si Minato. Makalipas lang din ng ilang minuto ay may dumating naman sa Arboretum. Ito ay ang Sekirei No. 107 na si Shina na matalik na kaibigan ni Kasano. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay madali lang niyang naubos ang mga puno at halaman na pinarami ni Kasano. Sinundo naman si Homura ni Takami at napag-usapan nila ang mga nangyari kay Kasano. Hindi na nagtanong pa si Takami kung sino ang ashikabi ni Kasano sapagkat naniniwala siya na kilala niya ang ashikabi na ito at ito pala ay dahil siya ang ina ni Minato. Kinabukasan ng umaga ay nakita nila sa balita ang nangyari sa Arboretum. Kaagad na pinuntahan ni Minato si Kasano at bigla na lang itong umiyak. Sinabi pala sa kanya ng puno kung ano ang nangyari sa Arboretum. Nalaman din niya na si Shina ang may kagagawa nito na may kapangyarihan na salungat sa kapangyarihan niya. Buti na lang ay mabilis na nakaisip si Minato ng pwedeng sabihin kay Kasano para mapagaan ang pakiramdam nito. Pagkadating ni Minato sa construction site ay nalaman niya na nag-resign na pala si Kaoru dahil sa ibang trabaho nito. Ngunit kinagabihan pagka-uwi niya ay nagulat na lang siya na andito si Kaoru. Nalaman niya mula kay Mia na matalik na kaibigan pala ito ng asawa ni Mia. Ayon naman kay Kaoru na dahil sa dinala niya umanong pagkain ay nalaman nito kaagad na gawa ito ni Mia kaya naisip nito na dito siya nakatira. Makalipas ang ilang oras ay sinundo na si Kaoru ng kambal at bago sila umalis ay binigyan ni Kaoru si Minato ng calling card sakali umanong kailangan niya ang tulong nito. Isang gabi habang natutulog na silang lahat ay bumangon si Kasano para pumunta ng CR. Habang naguhugas na siya ng kamay ay nakita niya sa salamin ang isang nakakatakot na babae. Sa sobrang takot niya ay nagtatakbo siya papunta sa kwarto nila Minato. Kinabukasan ay napag-usapan nila ang tungkol dito at base sa paglalarawan ni Kasano ay may naalala si Uzume. Ngunit parang ayaw itong ipasabi ni Mia at sinabihan na lang si Kasano na baka umano na malikmata lang ito. Kasalukuyan namang nasa syudad si Yukari at balak sanang bisitahin si Minato. Ilang sandali lang ay nabangga siya ni Shina na abala pa rin sa paghahanap kay Kasano. Nabighani si Yukari sa maamong mukha ni Shina ngunit dumating naman dito ang mga Sekirei ni Mikogami na sila Mitsuha at Akiso.
Balak nila na dakpin si Sheena ngunit kinamumuhian sila ni Sheena dahil sa ginawa nila kay Kasano. Pagka-atake ni Mitsuha ay mabilis na itinulak ni Yukari si Sheena. Bagamat hindi alam ni Yukari kung ano ang nangyayari ay nagpasya pa din ito na protektahan si Sheena. Pagka-atake muli ni Mitsuha ay dito na hinila ni Yukari si Sheena at tumakbo sila. Habang patuloy naman sa pagmamatsyag ang babae kay Minato ay parang nararamdaman na din ito na nagiinit ang kanyang Sekirei symbol. Dahil dito ay nagpasya na siya na kilalanin bilang kaaway si Musubi. Kaya nang mautusan ni Miya si Musubi para mamalengke ay ginamit niya ang military satellite ng MBI para atikihin si Musubi. Katapos ay sinamantala niya ang pagkakataon na ito para makalapit kay Minato. Sakto namang naliligo si Minato kaya pinasok niya ito dahilan para magulat na lang si Minato. Nang makauwi na si Musubi ay nagulat naman si Miya dahil punit-punit na ang damit nito. Dahil dito ay kagad siyang pinaligo nito at para na din makapagpalit ng damit. Kaya pagkadating niya sa banyo ay naabutan pa niya sila Minato at ang babae. Gamit ang daladalang sandata ng babae ay nagawa nito na madakip si Musubi. Nang lalapitan na sana nito ulit si Minato ay dumating naman dito si Miya kaya napahinto ito. Ito pala ay si Matsu at ang Sekirei No. 2 na residente din ng Maison Azumo sa room 201. Nalaman din nila Minato na ito din pala ang multo na tinutukoy ni Kasano. Hindi naman inaasahan ni Yukari na madadala niya sa kanyang kwarto si Sheena. Dahil nararamdaman ni Sheena na nagiinit ang kanyang Sekirei symbol ay sigurado siya na dahil ito kay Yukari. Dahil dito ay gusto niya ngayon na maghalikan na sila para opisyal niya na itong maging Ashikabi. Nang matutulog na sana si Minato ay nagulat na lang siya na nasa harapan niya na pala si Matsu. Nakalimutan umano nito na isagawa kanina ang pinakaimportanteng bagay. Ito pala ay ang halik ni Minato para maging opisyal na din siyang Sekirei ni Minato. Kinabukasan ng umaga habang nag-aaral si Minato para sa susunod na entrance exam ay hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Napanaginipan niya si Tsukiyumi na galit sa kanya at gusto siyang iligpit nito kaya bigla siyang nagising. Dahil parang kapareho ito nung mapanaginipan niya din dati si Kasano ay naisip niyang tanungin si Matsu at baka may nalalaman ito pati na rin sa Sekirei plan. Kagad niyang pinuntahan si Matsu at dito niya na nalaman ang iba pang impormasyon tungkol sa Sekirei plan. Ilan sa mga nalaman niya ay ang bilang ng Sekirei na nakakalat sa syudad at 70% na ang may Ashikabi. Dahil dito ay mag-uumpisa na ang main event at ito ay ang Battle Royale ng mga Sekirei. At ang Ashikabi naman ng matitirang Sekirei ay makakatanggap ng gantimpala mula sa MBI. Pero para kay Minato ay gusto niya sana na pigilan ang Sekirei plan na ito dahil ayaw niya na marami pa ang matulad kay Yomi. Bigla naman niyang naalala ang kanyang panaginip kaya pinahanap niya kay Matsu kung sino ang babaeng ito. Base sa kanyang paglalarawan ay si Tsukiyumi kaagad ang tumugma dito. Nang kinumpirma niya ito ay namroblema tuloy si Matsu dahil bukod sa delikadong Sekirei si Tsukiyumi ay kilala din ito na may galit sa mga Ashikabi. Muli niyang naalala ang kanyang panaginip kaya nakaramdam na din siya ng pagkabahala. Bigla namang dumating dito si Musubi at sinabihan si Minato na hindi umano siya dapat mabahala dito. Nagpa siya si Minato na hahanapin niya si Tsukiyumi at gagawin niya ang lahat para mapasali ito sa kanilang grupo. Suportado naman siya ng kanyang mga Sekirei at si Matsu na din ang umisip ng kanilang estratehiya. Alam nito na hahanapin ni Tsukiyumi si Minato kaya hindi na din sila mamamroblema masyado sa paghahanap dito. At para sa proteksyon ni Minato ay si Kasano naman ang naatasan para dito. Nang mag-umpisa na si Minato sa paghahanap kasama si Kasano ay bigla na lang may pusa na nahulog sa kanya. Buti na lang ay nagawa itong masalo ni Kasano at nalaman nila na hinahabol pala ito ni Kaoru. Nasa kalapit na gusali naman si Tsukiyumi at nararamdaman niya na mas lalo lang lumalakas ang pagre-react ng kanyang katawan sa nakatakdang Ashikabi para sa kanya. Dumating dito ang kambal na gusto siyang labanan dahil alam ng mga ito na wala pa siyang Ashikabi. Hindi naman niya inatrasa ng mga ito at pagka-atake ng kambal ay madali lang niya itong nasangga. At nang siya naman ang umatake ay tumilapo na lang ang kambal. Dito na napagtanto ng kambal na isang single-digit Sekirei ang kanilang hinamon. Kaya habang naglalakad sila Minato kasama si Kaoru ay ipinaalam ng kambal kay Kaoru na hinahabol umano sila ng isa ding Sekirei. Pagkatingin ni Minato sa taas ay sakto namang nahulog sa kanya si Tsukiyumi. Pagkabangon ni Tsukiyumi ay nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan at dahil dito ay naisip din niya kaagad na kay Minato ito nagre-react. Hindi na siya nagdalawang isip pa at kaagad na inumpisahan ang pag-atake kay Minato. Pero nakialam naman si Kasano na ginamit din ang kapangyarihan nito para protektahan si Minato. Pinigilan siya ni Minato dahil gusto niya na mapapayag si Tsukiyumi sa maayos na pakiusap.
Muling umatake si Tsukiyumi pero hindi niya natamaan si Minato dahil umano sa nararamdaman niyang galit. Dito na muling nakialam ang kambal at ipinakita nila kay Tsukiyumi kung ano ang kayang gawin ng Ashikabi para sa kanyang mga sekirei. Sa tulong ni Kaoru ay nagkaroon silang dalawa ng dagdag na kapangyarihan. Gamit ang kanilang God Song ay pinunterian nila si Tsukiyumi ngunit mabilis na kumilos si Minato para iligtas si Tsukiyumi. Nang mapansin ito ni Musubi ay sakto ding tumawag sa kanya si Matsu para papuntahin siya dito. Hindi makapaniwala si Tsukiyumi na isinakripisyo ni Minato ang sarili nito para lang mailigtas siya. Nang aatake na sana muli ang kambal ay inunahan ito ni Tsukiyumi ngunit si Kaoru ang napuruhan niya. Sa galit ni Kaoru ay nilapitan niya na si Tsukiyumi dahil gagawin niya na lang umano itong sekirei niya. Ayaw itong mangyari ni Tsukiyumi dahil alam niya na hindi si Kaoru ang lalaki na tinutukoy ng kanyang sekirei symbol. Kaagad namang nakiusap si Minato kay Kaoru na bitawan si Tsukiyumi dahil sekirei niya umano ito. Hindi na nagdalawang isip pa si Kaoru na sundin si Minato ngunit inatake naman siya ng kambal. Nilapitan ni Tsukiyumi si Minato at dahil napahanga ito ni Minato ay pumayag na din ito na maging Ashikabi si Minato. Para kay Tsukiyumi ay isa itong wedding ceremony nila ni Minato at simula umano sa araw na ito ay mag-asawa na silang dalawa. Hinayaan niya na lang si Kasano na maging sekirei din ni Minato dahil bata lang din naman umano ito. Ngunit dumating dito si Musubi kaya dito niya na nalaman na pang-apat na pala siyang sekirei ni Minato. Dinala din nila sa Maison Azumo si Tsukiyumi at dito na din ito titira. Nagulat naman ito nang makita si Homura pero dahil walang mask si Homura ay inakala lang ni Tsukiyumi na kahawig lang ito ni Homura. Habang naliligo naman si Shina ay paulit-ulit na inisip ni Yukari ang mga nangyari. Hindi pala natuloy ang pag-iisa nilang dalawa dahil hindi pa maintindihan ni Yukari si Shina. Kaya sinabi na din ni Shina ang tungkol sa sekirei plan sa mga katulad niyang sekirei at sa mga Ashikabi din. Nang matapos na sa pagligo si Shina ay sinabi niya kay Yukari ang kanyang pagkabahala na baka umano may mga dumating na naman para habulin siya. Kaya sinabi ni Yukari na may naisip na umano siyang plano para dito. Kinausap naman ni Takami si Minoka para kumpirmahin na may nahanap ng Ashikabi si Tsukiyumi. Dahil dito ay nagpa siya na si Minoka na umpisahan na ang phase 2 ng sekirei plan. Muling inalala ni Takami ang araw nung mapunta sila ni Minoka sa Kamikura Island. Habang nililibot nila ang buong isla ay may nakita silang ruin. Pumasok sila dito at nakita nila sa loob ang mga kapsula na may nakasilid na mga babae. Kinabukasan ng umaga ay nahuli ni Mia si Minato na katabi ang apat niyang chika babes. Dahil pinagbabawal ito ni Mia sa Maison Azumo ay pinagsama niya sa iisang kwarto sila Musubi at Tsukiyumi. At si Kasano naman ay doon ulit matutulog sa kanyang kwarto. Ilang minuto ang makalipas ay lumabas ng bahay si Mia para mamalengke at naatasan nito sila Musubi at Kasano na diligan ang mga halaman. Habang nagdidilig na sila ay hindi sinasadya ni Musubi na madiligan ang kanilang bisita. Ito pala yung sekirei number 4 na si Karasuba at personal na kilala ni Musubi. Nang makita nito si Minato ay naisip kaagad nito na si Minato ang Ashikabi ni Musubi. Dahil pareho na silang may Ashikabi ay dito na din sinabi ni Karasuba kung bakit siya bumisita kay Musubi. Ito ay para kumpirmahin kung tuloy pa rin ang kanilang pangako sa isa't isa na kaagad namang kinumpirma ni Musubi. Nang maghahatid na sila Minato ng tsaa kay Karasuba ay nakita ito ni Matsu kaya nalaman niya na may bisita si Musubi. Pagkalabas ni Karasuba ng silid nila Musubi ay kaagad na isinara ni Matsu ang kanyang pinto at nagtaka siya kung bakit nandito si Karasuba. Nang palabas na ng apartment si Karasuba ay lumingon muna siya sa taas at sakto namang andito si Homura kaya nagkatinginan silang dalawa. Nakilala kaagad ni Homura si Karasuba na mas kilala din sa tawag na Black Sekirei. Nang makita ni Matsu na may isasagawang anunsyo si Minoka ay sinabihan niya sila Minato na buksan ang TV. Idineklara ni Minoka na hawak na umano ng MBI ang buong capital city. Bagamat makakapamuhay pa din sila ng normal ay kailangan munang inspeksyonin ang bawat tao na lalabas ng syudad. Ayon kay Matsu na ito na ang pagsisimula ng Sekirei Plan Phase 2. Dagdag pa nito na balak din ni Minoka na gawing battlefield ang buong syudad. Nagkasalubong naman sa daan sila Mia at Karasuba kaya nalaman ni Mia na galing ito sa Maison Azumo. Dahil dito ay binalaan ito ni Mia na kung uulitin pa nito ang pagpunta sa apartment ay hindi niya na ito mapapatawad pa. Sinundo si Karasuba ng kanyang Ashikabi na si Natsuo at napansin nito na parang natutuwa si Karasuba. Ilang sandali lang ay nakita ni Karasuba sila Mitsuha at Akiso kaya pinahinto niya si Natsuo. Dahil walang naging aksyon masyado nung magkita sila ni Mia ay gusto niya munang makipaglaban kina Mitsuha at Akiso.
Sinalubong niya ang mga ito para hamunan sa isang laban at dahil nakilala ito kaagad ni Akiso ay sinabihan niya si Mitsuha na lumayo na sila dito. Pero hindi siya pinakinggan ni Mitsuha at mas pinili na tanggapin ang hamon ni Karasuba. Dahil dito ay nakatikim tuloy ito ng bagsik ni Karasuba sa isang atake lang. Hindi na nag-alinlangan pa si Akiso na tumakbo para makatakas. Habang pinagmamasdan ni Minato ang mga helicopter ng MBI ay kinausap siya ni Musubi para sabihin din ito sa kanya ang pangako ng mga ito sa isa't isa. Balak umano nila na pilitin na mabuhay hanggang sa silang dalawa na lang ang matirang si Kire at dito na sila maglalaban. Sinisigurado ni Musubi na kung dumating man ang araw na ito ay alam niyang mananalo siya kay Karasuba. Binihisa naman ni Yukari si Shina ng pambabae at ito pala ang sinasabi niyang plano para hindi ito makilala ng mga naghahabol dito. Ngunit wala silang kaalam-alam na minamatyagan lang pala sila ni Mikogami. Hindi pa din sumusuko si Mikogami sa binabalak niyang gawin ding isa sa mga sekirei niya si Shina. At sa pagkakataon na ito ay siya na mismo ang kikilos para makuha si Shina. Pagsapit ng hapon ay inutusan ni Miya sila Musubi at Tsukiyumi na mamalengke. Sa una ay ayaw itong sundin ni Tsukiyumi ngunit nang sinabi ni Miya na ang unang makakabalik sa kanila ang siyang makakatabi ni Minato sa hapunan ay kaagad silang nagpaunahan. Pagsapit ng gabi ay may misteryosong Sekirei naman ang umatake sa isa ding Sekirei. Nagawa ng misteryosong Sekirei na matalo ang kanyang kalaban pero imbis na hintayin ng MBI para ipadala ang kanyang natalo ay pinabayaan niya lang ito na nag-aagaw buhay. Kinabukasan ng umaga habang nag-iinspeksyon ang MBI sa mga lumalabas ng syudad ay susubukan ng Sekirei number 95 na si Kuno at ng Ashikabi nito na si Haruka na lumabas ng syudad. Nang sinita sila ng MBI ay kaagad silang tumakbo ngunit hinaranga naman sila ng Blue Sekirei at miyembro ng MBI Disciplinary Squad na si Haihane. Sa takot ni Kuno dito ay sinabihan niya si Haruka na bumalik na lang umano sila. Maaabutan na sana sila ng MBI kaya mabilis silang tumalon ng tulay. Nasa di kalayuan naman si Homura at dahil sa pagkilos ng Disciplinary Squad ay naisip niya na seryoso talaga si Minoka. Habang tinitingnan ni Matsu ang datos mula sa MBI ay may napansin siyang kakaiba. Dumating dito sila Minato para sabihan siya na kakain na kaya ipinakita niya na din kay Minato ang napansin niya. Tungkol ito sa nangyaring labanan sa pagitan ng dalawang Sekirei nung isang gabi ngunit hindi nakalagay kung sino ang nanalo. Sa ganitong kaso ay siguradong pinabayaan lang ng nanalong Sekirei ang natalong Sekirei na imbis bantayan sana ito hanggang sa dumating ang MBI. Maliban dito ay may dalawa pang Sekirei ang ganito din ang sinapit at posibleng iisa lang ang Sekirei na may gawa nito. Kasalukuyan namang nasa hospital si Uzume para bisitahin ang isang batang babae. Ito pala ang kanyang Ashikabi na si Chiho at matagal na ding nakarati dito dahil sa sakit. Pagsapit ng gabi ay pinulong ni Minato ang kanyang mga Sekirei para paalalahanan ang mga ito na mag-ingat dahil nakakalat na sa buong syudad ang mga delikadong Sekirei. Ngunit mas nasabik lang dito sila Musubi at Tsukiyumi dahil may mga makakalaban na naman silang malalakas. Makalipas ang ilang oras matapos ang kanilang pagpupulong ay dumating na dito si Uzume. Nagtataka na si Matsu dahil palagi na itong lumalabas at napansin din niya ang dugo sa shorts nito. Nalaman naman ni Mikogami mula sa isa pa niyang Sekirei na si Matsu kung sino ang nagligpit kay Mitsuha. Ipinaalam din ito na kasalukuyan pa ding minamatyagan ni Akiso si Shina at hanggang sa ngayon ay wala pa din umano itong Ashikabi. Kinabukasan ay muling binisita ni Uzume si Chiho at pagkalabas niya ng silid ay kinausap siya ng isa ding Ashikabi na si Kakizaki. Ito ang sekretary ni Higa na isa ding Ashikabi na kasalukuyang pinagsisilbihan ni Uzume para ipagpatuloy ang pagsuporta sa pagpapagamot kay Chiho. Sa araw na ito ay si Kuno naman ang gustong ipaligpit sa kanya. Nagpasya naman sila Musubi at Tsukiyumi na hanapin at hamunan sa laban ang sinasabing misteryosong Sekirei na umaatake sa ibang Sekirei. Inumpisahan na ni Uzume ang kanyang misyon dahil siya pala ang Sekirei na tinutukoy ni Matsu. Ilang sandali lang ay nadapa si Kuno kaya dito na sila naabutan ni Uzume. Pagkaatake sa kanila ni Uzume ay ginamit ni Kuno ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito ay narinig ito nila Musubi at kaagad na tumungo sa kinaroroonan nila. Bagamat napigilan nila ang atake ni Uzume ay hindi naman ito masyadong ininda ni Uzume. Muling umatake si Uzume ngunit sakto namang dumating dito sila Tsukiyumi para pigilan ito. Nagulat si Uzume dahil hindi niya inaasahan na pupunta dito sila Tsukiyumi. Dumating naman dito ang Sekirei number 3 na si Kazahana. Ayaw niya na pinagtutulungan ng dalawang Sekirei ang isang Sekirei kaya pagkaatake ni Tsukiyumi ay bigla siyang pamwesto sa harapan ni Uzume dahilan para mapahinto si Tsukiyumi. Matapos malaman ni Tsukiyumi ang rason ni Kazahana ay sinabihan niya si Musubi na makipaglaban na lang muna kay Kuno.
Pero nang hinamon ni Musubi si Kuno ay dito na sinabi ni Haruka ang gusto sana nilang mangyari. Ipinagpatuloy ni Tsukiyumi ang pag-atake pero nang susundan niya na sana ito ay humarang ulit si Kazahana. Katapos ay ginamit nito ang kanyang kapangyarihan para makaalis sila dito. Nang nilingon ni Tsukiyumi si Musubi ay nagulat siya dahil wala na din ito dito. Nakikilala pala ni Kazahana si Uzume at kinumusta din niya si Mia. Dahil hindi na malilinlang pa ni Uzume si Kazahana ay hinamon niya na lang ito. Tumanggi sa hamon si Kazahana pero inatake pa din siya ni Uzume dahilan para mapilitan siyang lumaban at magawang matalo kaagad si Uzume. Dahil ayaw pa ni Uzume na matanggalan ng Sekirei symbol ay humingi na lang sa kanya si Kazahana ng maiinom. Habang nagsasampay si Minato ay biglang dumating si Musubi na kaagad naman siyang hinila. Pumunta sila sa dati niyang tinitirahan at nakilala niya dito sila Haruka at Kuno. Gusto pala ni Musubi na tulungan nila ang mga ito dahil alam niyang papayag si Minato basta para sa kapakanan ng mga Sekirei. Sinabi nila Haruka kay Minato na gusto sana nilang takasan ang Sekirei plan. Alam umano nila na matatalo lang sila dahil hindi naman kalakasan ang kapangyarihan ni Kuno. At para makaiwas sa Sekirei plan ay plano sana nila na lumabas ng syudad. Pero hindi nila ito magawa dahil sa disciplinary squad na ayon kay Kuno ay mga Sekirei ito na malalakas at sumusunod sa utos mula sa MBI. Wala pang maisip na paraan si Minato kung paano nila matutulungan sila Haruka at habang pauwi sila ay pinag-iisipan pa din niya ito. Pagkadating nila ng bahay ay nakaabang sa kanila sila Tsukiyumi at Kasano dahil inabutan na sila ng gabi. Makalipas ang ilang oras ay dumating naman dito sila Uzume at Kazahana na parehong lasing. Dumiretso sila sa kwarto ni Minato dahil akala ni Uzume ay ito ang kwarto niya. Kaya kinabukasan pagkagising ni Minato ay nagulat na lang siya na may dalawang chika babes na siyang katabi. Kaagad siyang tiningnan nila Tsukiyumi at dito na nagising sila Uzume at Kazahana. Pagkadating dito ni Mia ay nalaman nila Tsukiyumi na kilala pala ni Mia si Kazahana dahil dati din itong nanirahan sa Maison Azumo. Para hindi masyadong manghinala sila Tsukiyumi kay Uzume ay sinabi na lang ni Uzume na aksidente silang nagkita ni Kazahana sa daan habang pauwi na siya. Pinuntahan naman ni Minato si Matsu para humingi ng payo dito sa sitwasyon nila Haruka. Dahil dito ay nilinaw ni Matsu kay Minato kung gaano kadelikado ang pinaplano nila Haruka. Ibig sabihin lang nito ay parang kinakalaban na din nila ang MBI at mahihirapan sila dito dahil hindi basta-basta ang MBI. Pinag-isipang mabuti ni Minato kung ano ba ang dapat niyang gawin. Kinausap siya ni Musubi at sinigurado ni Musubi sa kanya ang buong suporta nito kahit ano pang desisyon ang gawin niya. Dahil dito ay kinausap niya ang mga Sekirei niya at sinabi sa mga ito ang desisyon niyang tulungan sila Haruka at Kuno. Bagamat alam ni Matsu kung gaano ito kadelikado ay sinuportahan niya na lang din si Minato. Naisipan ni Minato na dalhin sila Haruka at Kuno kay Kaoru at baka matulungan din sila ng mga ito. Dahil hindi rin nagugustuhan ni Kaoru ang mga ginagawa ngayon ng MBI ay nagpasya ito na tulungan sila Haruka. Kinausap naman ni Tsukiyumi si Matsu dahil hindi niya maintindihan kung bakit gustong tulungan ni Minato ang isang Sekirei na umiiwas sa labanan. Ayon naman kay Matsu na bagamat alam ni Minato kung gaano ito kadelikado ay nagdesisyon pa din siya na isagawa ito at bilang Sekirei ay tungkulin nila na suportahan ang desisyon ng kanilang Ashikabi. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Tsukiyumi dahil para sa kanya ay pangunahing tungkulin talaga ng Sekirei ay maglaban-laban. Pagkalabas niya ng silid ni Matsu ay nagkausap naman sila ni Mia. Sinabi niya kay Mia na hindi siya sang-ayon sa pinaplano nila Minato pero ayon kay Mia na kung may nangangailangan man umano ng tulong ay dapat tulungan ang mga ito. Dahil alam ni Mia na pinangarap din ni Tsukiyumi na maging pinakamalakas na Sekirei ay nagpasya siya na sanayin ito. Inilatag na ni Kaoru ang kanilang magiging plano para sa pagtakas nila Haruka at Kuno. Pero bago niya sabihin ang buong detalye ay sinabi niya muna kung sino-sino ang mga Ashikabi na kumokontrol sa iba't ibang lugar ng syudad at ito ang dapat nilang iwasan. Kasalukuyang kontrolado ni Mikogami ang timog habang sa kanluran naman ay si Sanada. Sa silangan ay si Higa na kumukontra din sa Sekirei plan at may iba ding Ashikabi ang sumusunod sa kanya. Nang matanong ni Minato kung bakit walang kumokontrol sa Hilaga ay sinabi ni Kaoru na dahil ito sa may nakakatakot na halimaw dito. Ang tinutukoy pala niya ay si Mia na kasalukuyan ang inumpisahan ang pagsasanay kay Tsukiyumi. Hindi makapaniwala si Tsukiyumi na madali lang sinangga ni Mia ang kanyang atake. Ayon kay Kaoru na basta hindi lang nila maabala si Mia ay hindi ito makikialam sa kanila kaya sa hilagang bahagi nila isasagawa ang plano. Sa Araha River nila ito gagawin at kung makatawid dito sila Haruka at Kuno ay siguradong hindi na sila mahahabol pa ng MBI. Pero may dalawang problema pa sila at ang isa dito ay ang MBI surveillance satellite.
Naisip naman ni Minato si Matsu dahil baka magawa nito na mahak ang satellite. Pangalawang problema naman nila ay ang disciplinary squad kung saan nabibilang dito sila Blue, Red at Black Sekirei. Pare-parehong malalakas ang mga ito pero mas nasabik lang si Musubi na makalaban ang mga ito. Nagpa siya si Kaoru na isasagawa nila kinabukasan kaagad ng gabi ang plano. Ito ay dahil siguradong alam na ngayon ng MBI na may 3 Ashikabi ang nagpaplano dito kaya mas mabuti kung gawin nila ito kaagad. Hindi naman maiwasan ni Kazahana na may malalang tao tuwing tinititigan niya si Minato dahil kahawig ito ni Minato. Habang nasa hospital si Uzume kausap si Chiho ay napansin niya ang sasakyan nila Higa. Dahil dito ay nagdahilan siya kay Chiho na bibili muna ng maiinom. Kinausap siya ni Kakizaki para ipaalala sa kanya na may isang pagkakataon na lang umano siya para kumpletuhin ang misyon. Pagka-uwi nila Minato ay sinigurado sa kanila ni Matsu na kaya umano nito na maakang satellite. Ngunit limitado lang ang oras kung gaano katagal niya itong kayang kontrolin. Dahil dito ay kailangan makatakas sila Haruka sa loob lamang ng 1 oras. Biglang dumating dito si Kazahana para sabihan sila na magsasagawa umano sila ng farewell party para kina Haruka at Kuno. Habang nagsasaya na sila ay natanong ni Haruka si Minato kung wala ba silang balak na sumama. Hindi ito nasagot ni Minato dahil napansin niya si Tsukiyumi na nakatayo lang sa labas. Niyaya ito ni Minato na sumali din sa party pero tumanggi ito. Dahil sinabi na ni Tsukiyumi na hindi din siya sasali sa operasyon na isasagawa nila Minato para kina Haruka ay sinubukan ulit itong pakiusapan ni Minato baka magbago pa ang isip nito. Pero kahit anong pakiusap ni Minato ay hindi pa din ito pumayag. Ilang sandali lang ay dumating na dito si Uzume at napansin din niya kaagad na may kasiyahan na nagaganap. Ngunit nang malaman niya mula kay Kazahana na isa pala itong farewell party para kina Haruka at Kuno ay ikinabahala niya ito kaagad. Alam ni Kazahana na labag sa kalooban ni Uzume ang kanyang ginagawa at napapaisip na din siya kung ano kaya ang pinaplano ng taong nag-uutos sa kanya na gawin ang mga bagay na ito. Kinabukasan ng umaga ay nagising si Minato dahil sa tawag ni Yukari. Ipapaalam lang pala nito na matatagalan pa umano ito bago makabisita sa kanya. Patuloy pa din ang pagmamatsyag ng mga Sekirei ni Mikogami kay Shina at mamayang gabi na din sila kikilos. Naalala naman ni Minato ang tanong sa kanya kagabi ni Haruka habang pinagmamasdan sila Kasano. Nang maghilamo si Homura ay muling sumakit ang kanyang dibdib at nakita ito ni Mia. Bagamat itinatanggi ni Homura na may problema sa kanya ay alam ni Mia na nagsisimula na ang pagbabago sa kanyang katawan. Habang nagpapahangin si Tsukiyumi ay nilapitan siya ni Kasano para sabihan siya na hindi na umano siya asawa ni Minato. Wala umanong asawa na hindi kayang tulungan ang asawa nito. Pagsapit ng gabi ay nagtipon-tipon na sila sa labas ng bahay para umalis ngunit hindi talaga lumabas si Tsukiyumi. Nalaman naman kaagad nila Karasuba na may mga kaina-hinalang ginagawa ang ilang Ashikabi sa Hilaga. Dahil dito ay nagpa siya ang Red Sekirei na si Benny Tsubasa na pumunta dito at sumama na din sa kanya si Haihane. Natanong naman ni Natsuo si Karasuba kung may disciplinary squad na ba dati bago siya maging Ashikabi. Dito na naikwento ni Karasuba ang araw nung sila pa lang ng Sekirei No. 8 o Niyumi ang mga miyembro ng disciplinary squad. Matapos nilang ma-recover ang ninakaw na Sekirei na si Musubi ay ibinigay ni Yumi ang kanyang Sekirei Core na tinatawag na Tama para mailigtas ang buhay ni Musubi. Hindi ito matanggap ni Karasuba kaya gusto niyang siya ang magliligpit kay Yumi sakali mang bumalik ito. Habang patungo na sila Minato sa Araha River ay nakatambay naman sila Kazahana at Homura sa rooftop ng isang gusali para mag-obserba. Gusto ni Kazahana na makita kung ano pa ang kayang maipakita ni Minato. Pagkadating nila Minato sa tulay ay hinintay muna nila ang hudyat ni Matsu. Nasa electric power substation naman sila Kaoru para atikihin ito at mapahinto ang mga train nang sa gayon ay magawa nila Haruka na makatakbo sa rail track. Nang mahak na ni Matsu ang MBI surveillance satellite ay mabilis na tumakbo sila Minato papunta sa tulay. Sinimulan din kaagad ng kambal na pasabugin ang power substation. Habang si Kasano naman ay nagsimula na ding umatake sa mga MBI na nakabantay sa tulay. Nasa isang tore naman si Uzume na patuloy pa din sa pagmamatsyag kay Kuno. Ipinaalam ni Takami kay Menoka ang lahat ng mga nangyari ngunit inaasahan na pala ito ni Menoka. Pero ito ang mas gusto ni Menoka dahil mas nakakapanabik umano kung may ganitong mga pangyayari sa isang laro. Ilang sandali lang ay napansin ni Matsu na parang mabilis ang pagkilos ng MBI at mas dumadami lang ang mga ito. Dahil dito ay kaagad niyang sinabihan sila Minato na umalis na sa kanilang kinatatayuan. Pero hindi magawa ni Minato na iwan lang si Kasano dahil nangako siya dito. Hindi inaasahan ni Kaoru na mababasa ng MBI ang kanilang mga gagawin dahilan para mapalibutan na din sila.
Dahil dito ay napilitan na lang ang kambal na makipaglaban. Sinusubukan ni Matsu na pigilan si Minato sa binabalak nitong iligtas si Kasano dahil baka biglang dumating ang disciplinary squad, ngunit buo na ang loob ni Minato na balikan si Kasano. Dito na nagpasya si Matsu na ibahin ang kanyang plano. Sinabihan niya si Minato na siya na umano mismo ang magliligtas kay Kasano para makaalis na sila. Kaya nang lumabas na siya ng bahay kasama ang kanyang motorsiklo ay nagulat si Tsukiyumi. Ayon sa kanya na hindi niya umano hahayaan lang ang kanyang ashikabi na ibuwis ang buhay nito. Nang uumpisahan na sana ng MBI na atikihin ang kinaroroonan ni Kasano ay bigla na lang may umatake sa kanila. Nandito na pala si Matsu at kaagad din niyang nailigtas si Kasano. Katapos ay dumiretso sila sa syudad para naman gamitin dito ang kapangyarihan ni Kasano at sa pamamagitan nito ay naparalisan nila ang capital city. Nakita naman ito ni Shina at sigurado siyang kagagawan nito ni Kasano. Dahil dito ay kaagad silang lumabas para pumunta dito. Natuwa naman si Mikogami dahil sakto lang ang paglabas nila Shina. Habang patuloy sa pagtakbo sila Minato ay bigla silang napahinto nang makita nila sa unahan sila Benny Tsubasa at Haihane. Inatake ni Musubi si Benny Tsubasa at dito na nagsimula ang kanilang laban. Nagawa ni Benny Tsubasa na mapuruhan si Musubi at sinundan pa niya ito ng maraming atake dahilan para bumagsak si Musubi. Pero nang nilapitan ito ni Benny Tsubasa ay hinawakan ni Musubi ang kanyang paa at inihagis sa taas. Sa galit ni Benny Tsubasa ay ginamit niya na ang kanyang extreme quake at katapos ay kaagad niya ding sinugod si Musubi. Nang makita nila si Minato na nahuhulog na ay mabilis itong nilapitan ni Benny Tsubasa. Inatake muli ni Benny Tsubasa si Musubi at sa pagkakataon na ito ay nagawa ni Benny Tsubasa na mapuruhan si Musubi ng kanyang pulverized. Sinubukan ni Musubi na lapitan si Minato ngunit inatake siya muli ni Benny Tsubasa. Kinausap naman ni Miya si Tsukiyumi para ipaalala sa kanya na sa ginagawa ngayon ng ibang sekirei ni Minato ay siguradong mauunahan na siya ng mga ito. Dahil ayaw niya na magpatalo na lang basta-basta sa kanyang mga karibal ay nagpasya na siyang puntahan sila Minato. Nang makalapit si Minato kay Musubi ay nakita niya ang pagkawala ng sekirei symbol nito. Inatake naman ni Haihane si Haruka kaya dito na nagpasya si Kuno na gamitin ang kanyang incantation. Gamit ang kanyang kanta ay nararamdaman nila Haihane at Benny Tsubasa na unti-unti silang nanghihina. Ngunit ilang sandali lang ay naabot na ni Kuno ang kanyang limitasyon. Dahil dito ay muling nakatayo si Benny Tsubasa at nang aatakihin na sana nito si Minato ay biglang dumating dito si Tsukiyumi para kontrahin ito. Nang malaman ni Tsukiyumi na nawala na ang sekirei symbol ni Musubi ay nagalit ito at inatake si Benny Tsubasa. Mabilis namang kumilo si Haihane para atikihin si Tsukiyumi. Gayunpaman ay hindi nagpatinag si Tsukiyumi kahit pa magtulungan ang mga ito. Nilabanan niya ang mga ito at nagagawa pa din niya na makipagsabayan kahit sabay na umaatake sa kanya ang mga ito. Hanggang sa maisip ni Benny Tsubasa na posibleng maging problema si Minato kay Natsuo kaya balak niya na iligpit na ito ngayon. Dito na nawala sa focus si Tsukiyumi kaya nagkaroon ng pagkakataon si Haihane na mapabagsak siya. Susubukan na sana ni Uzumi na tulungan sila Minato ngunit pinigilan siya ni Kazahana. Habang patuloy naman sa paghahanap sila Shina kay Kasano ay parehas nilang naramdaman ni Kasano na malapit lang sila sa isa't isa. Pero hindi ito masyadong inintindi ni Kasano kaya nagpatuloy sila para napuntahan sila Minato. Dahil dito ay hindi sila naabutan ni Shina at sa halip ay sila Mikogami ang naabutan nila. Hinawakan ni Mikogami si Shina pero nang aatakihin na sana ni Matsu si Yukari ay kaagad itong iniligtas ni Shina. Katapos ay dito na nagpasya si Shina na gawin ng ashikabi niya si Yukari. Dahil dito ay mas lumakas pa siya kaya nang ginamit niya ang kanyang The World's End Garden ay mabilis na umalis dito sila Mikogami. Nang ililigpit na sana ni Benny Tsubasa si Minato ay bigla silang nakarinig ng boses ng isang babae. Kasabay nito ay nakita din nila na nagliwanag si Musubi dahilan para mapangiti si Karasuba. Ito pala ay dahil nagising na si Yumi o ang Sekirei of Fate. Pinagsesermonan niya sila Benny Tsubasa dahil sa pinaggagawa ng mga ito. Sa inis ni Benny Tsubasa ay sinugod nila si Yumi pero inunahan lang sila nito. Dahil dito ay nakawala din si Tsukiyumi at sakto namang dumating dito sila Matsu. Nang mahawakan ni Yumi sila Benny Tsubasa at Haihane ay inihagis niya ang mga ito ng sobrang layo. Hindi makapaniwala sila Minato na madali lang natalo ni Yumi sila Benny Tsubasa na nagbigay ng problema sa kanila. Naramdaman pala ni Yumi kina Minato ang sobrang pagmamahal na siya namang gustong-gusto niya. Dagdag pa nito na ang nararamdaman ni Minato para kay Musubi ang dahilan bakit umano siya nagising. Ilang sandali lang ay bumaba na din si Karasuba para isagawa na ang matagal niya ng gustong gawin. Inatake niya si Yumi pero ayon kay Yumi ay hindi umano siya ang dapat nitong kalabanin.
Biglang napahinto si Karasuba dahil bumalik na pala si Musubi. Tanging naaalala lang ni Musubi ay napabagsak siya ni Benny Tsubasa kaya sinabihan na lang siya ni Karasuba na dapat umano siyang magsanay pa para hindi na siya ulit matalo. Kagad naman siyang niyakap ni Minato at umalis na din dito si Karasuba dahil na-activate na pala muli ang NBI surveillance satellite. Kagad itong umatake sa kinaroroonan nila na nagdahilan para maputol ang tulay. Mabilis namang kumilos sila Uzumi at Kazahana para iligtas sila Haruka at mailagay sa kabilang bahagi ng tulay. Dahil dito ay naging matagumpay ang isinagawa nilang operasyon para kina Haruka at Kuno. Sinubukan muli ni Haruka na pasamahan sila Minato ngunit ayon kay Minato ay marami pa umano siyang dapat gawin dito. Kaya nangako na lang sila pareho na magkikita sila muli at katapos ay umalis na dito sila Haruka. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Sekirei Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at